Si Edward ang bunsong anak sa 4 na magkakapatid. Sa murang edad, natutunan niyang mas madalas siyang maging tagahugas ng pinggan kaysa maglaro tulad ng ibang bata. Tuwing matapos ang kainan, lagi siyang tinatawag ng mga nakatatanda niyang kapatid na sina Marco, Julian at Bea upang maglinis ng kanilang pinagkainan. Kahit pagod na si Edward mula sa paggawa ng kanyang takdang aralin, wala siyang magawa kundi sumunod. Isang hapon, habang abala si Edward sa paglilinis ng mesa, lumapit si Marco at binuhos ang natirang sabaw mula sa mangkok sa lababo. "Bilisan mo, bunso, para kang pagong kumilos," sabi ni Marco sabay tawa. Wala nang nagawa si Edward kundi ang patuloy na maghugas habang lumalakas ang tawanan ng kanyang mga kapatid sa sala. Nang makakita si Edward ng pagkakataon upang makapaglaro, palagi siyang napag-iinitan. Sa tuwing may hawak siyang laruan, isa sa kanyang mga kapatid ang biglang aangkin nito. Isang beses, natanggap niya bilang regalo mula sa mga magulang ang isang robot na matagal na niyang hinihiling. Ngunit hindi pa man niya ito lubos na na-e-enjoy, kinuha na ito ni Julian. "Hindi bagay sa'yo ang robot na yan. Para sa matatapang lang yan, hindi sa mahihinang tulad mo," sabi nito. Ang mga mata ni Edward ay napuno ng luha, ngunit wala siyang nagawa kundi manahimik habang pinapanood si Julian na masayang naglalaro gamit ang laruan niya. Sa eskwelahan, palaging pinapakita ni Edward ang kanyang sipag at husay, ngunit hindi ito sapat para sa kanyang mga kapatid. Kapag may paligsahan o aktibidad sa paaralan, imbis na suportahan siya, sinisiraan siya ng mga ito. Sa isang dula, napili si Edward bilang bida, ngunit ikinalat ni Bea sa kanilang mga kapitbahay na hindi raw magaling umarte si Edward. "Tingnan mo na lang, siguradong tatawanan siya ng buong klase," wika ni Bea habang nakangisi. Sa kabila ng lahat ng iyon, tumayo si Edward sa entablado at ginampanan ang papel niya ng buong tapang. Bilang bunso, madalas siyang tawaging mahinang bunso. Sa tuwing nagtutulungan silang magkakapatid sa mga gawaing bahay, palaging siya ang inuutusan ng mahihirap na gawain. "Mahina ka kasi, kaya hindi ka pwedeng magreklamo," madalas na sinasabi ni Marco habang ipinapasan kay Edward ang mabibigat na supot ng gulay mula sa palengke. Kahit panais niyang ipakita ang kanyang kakayahan, tila hindi iyon napapansin ng kanyang mga kapatid. May mga pagkakataong naglakas loob si Edward na magsumbong sa kanilang mga magulang. Subalit sa huli, laging pinapatawad sina Marco, Julian at Bea. "Edward, mahalin mo ang mga kapatid mo. Hindi sila perpekto, pero pamilya pa rin sila," madalas sabihin ng kanilang ina. Natutunan ni Edward na lunukin ang kanyang hinanakit at tanggapin ang mga sermon ng kanyang magulang. Ngunit sa kaloob-looban niya, nangarap siyang balang araw ay hindi na siya ang laging kawawa. Ang mga araw ni Edward ay puno ng pagsubok, ngunit nanatili siyang matiyaga at mapagmahal. Sa likod ng bawat pang-aapi, pinipilit niyang ngumiti at magpatuloy. Ang kanyang kabataan ay naging saksi ng kanyang lakas ng loob at determinasyon na balang araw ay makalaya mula sa anino ng kanyang mga kapatid. Lumaking mabait at matulungin si Edward, kaya't hindi katakatakang marami siyang naging kaibigan. Sa eskwela, palaging may lumalapit sa kanya para humingi ng tulong sa takdang aralin o grupong proyekto. Bukod sa pagiging matalino, likas din ang kanyang pagiging approachable. Madalas siyang makita sa kantina na nakapalibot sa kanya ang mga kaibigan, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Hindi lamang siya magaling makisama, kundi magaan din ang loob ng marami sa kanya dahil wala siyang kayabang-yabang. Habang pinapalapit si Edward ng mga tao, napansin ito ng kanyang mga kapatid at nagsimulang mainggit. Si Marco, ang panganay, ang pinaka-vocal sa kanilang tatlo. "Bakit siya lagi ang bida? Hindi naman siya magaling. Sadyang pala kaibigan lang," sabi nito minsang nagkukwentuhan sila ni Julian at Bea. Ang hitsura ni Edward ang isa pang dahilan ng selos ng kanyang mga kapatid. Sa kanilang magkakapatid, siya ang may pinakamaganda at maayos na mukha. Maputi ang kanyang balat, may malalim na dimples at may mga mata na tila laging nakangiti. Hindi nakatakas sa pansin ng mga babae sa eskwelahan ang kanyang hitsura, kaya't madalas siyang makatanggap ng mga love letter
at tsokolate mula sa mga lihim na tagahanga. Ang mga kapatid niya na hindi kasing gwapo o kasing husay makitungo ay lalong nawalan ng tiwala sa sarili tuwing pinupuri si Edward. Isang araw, nagkaroon ng Mr. Campus competition sa kanilang eskwela. Hindi balak sumali ni Edward, ngunit pinilit siya ng kanyang mga kaklase dahil naniniwala silang may malaking tsansa siyang manalo. Sa huli, pumayag siya para hindi mabigo ang kanyang mga kaibigan. Sa araw ng kompetisyon, kitang-kita ang saya at suporta ng kanyang mga kaklase, samantalang ang kanyang mga kapatid ay tahimik na nanonood mula sa malayo. Nang tawagin ang pangalan ni Edward bilang nanalo, napuno ang auditorium ng palakpakan at hiyawan. Ngunit sa halip na magalak para sa kanilang bunso, umuwi sina Marco, Julian at Bea na galit at masama ang loob. Mr. Campus daw, hindi naman siya ganun kagaling. Hindi naman dahil gwapo. Magaling na. Bulong ni Bea habang pauwi sila. Ramdam ni Edward ang malamig na pakikitungo ng mga kapatid, pero pinili niyang huwag itong pansinin. Minsang naghahanda si Edward para sa prom, buong galak niyang isinuot ang kanyang barong na pinagawa pa ng kanilang ina. Ngunit nang sandaling dumaan siya sa banyo upang mag-ayos ng buhok, sinamantala ni Bea ang pagkakataon at itinago ang barong sa likod ng cabinet. Nang bumalik si Edward, hindi niya na makita ang kanyang kasuotan. Hinalughog niya ang buong kwarto, ngunit wala talaga ito. Baka hindi ka naman talaga dapat dumalo. Biro ni Marco, sabay tawa. Nawalan na ng gana si Edward at napilitang mag-back out mula sa prom kahit pa alam niyang marami sa mga kaibigan niya ang naghintay sa kanya. Ang pinakamasakit para kay Edward ay kung paano siya ipinapahiya ng mga kapatid sa harap ng kanyang mga kaibigan. Minsang nagpunta ang mga ito sa bahay para mag-practice para sa isang proyekto, biglang pumasok si Julian sa kwarto. Huwag kayong magpautos sa kanya. Lahat ng ginagawa niya, puro pagpapapogi lang, sabi ni Julian sa harap ng mga kaibigan ni Edward. Halos mapahiya si Edward, ngunit ngumiti na lang siya at sinabing, "Pasensya na kayo, ganyan talaga sila." Kahit ganoon, hindi naalis ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng selos at paninira, nanatiling matatag si Edward. Naramdaman niya ang bigat ng inggit ng kanyang mga kapatid, ngunit pinili niyang huwag sumabay sa kanilang negatibong pag-uugali. Hindi niya alam kung kailan magbabago ang kanilang pananaw, pero tahimik siyang umaasa na darating din ang panahon na magiging maayos ang kanilang relasyon. Sa paglipas ng mga taon, nagbago ang takbo ng buhay sa bahay nila Edward. Isa-isa nang umalis ang kanyang mga kapatid upang maghanap ng sarili nilang landas. Si Marco, ang panganay, ang unang nagpaalam. Nagtungo siya sa lungsod upang magtrabaho sa isang pabrika. Si Julian, na sumunod kay Marco, ay nagdesisyong makipagsapalaran bilang call center agent sa Maynila. Si Bea naman, ang nag-iisang babae, ay nag-asawa ng isang sundalo at lumipat sa isang bayan na malayo sa kanila. Habang unti-unting nawala ang ingay ng kanyang mga kapatid sa bahay, naiwan si Edward sa piling ng kanyang mga magulang. Ang dati niyang kagalakan sa pag-iisip na magkakaroon siya ng kapayapaan ay napalitan ng bigat ng responsibilidad. Ang kanilang mga magulang, parehong nagkakaedad na, ay nagsimulang mangailangan ng higit na atensyon. Ang kanyang ama ay madalas magreklamo ng pananakit ng likod, samantalang ang kanyang ina ay hirap ng bumangon dahil sa rayuma. Sa umaga, gigising si Edward ng maaga upang magtrabaho sa bukid. Sa kabila ng init ng araw at bigat ng gawain, hindi siya nagreklamo. Alam niyang kailangan niyang kumayod para may maipangbili ng gamot at pagkain para sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng trabaho, uuwi siya ng pagod at magluluto ng hapunan. Minsan, habang naghahain ng pagkain, tinitingnan niya ang kanyang mga magulang at nararamdaman ng lungkot. Alam niyang unti-unting humihina ang kanilang mga katawan. "Edward, magpahinga ka na. Hindi namin gustong mahirapan ka ng ganito," sabi ng kanyang ina isang gabi habang iniabot niya ang gamot nito. Ngumiti lamang si Edward at sinabing, "Ayos lang po ma. Basta't kayo po ay maayos, masaya na ako." Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi madali ang lahat. Sa kabila ng kanilang kalagayan, wala ni isa sa mga kapatid niya
ang nagpakita ng malasakit. Sa tuwing tinatawagan ni Edward si Marco, palaging abala ito sa trabaho. Si Julian naman ay laging may dahilan upang hindi makapunta. At si Bea ay tila wala nang pakialam sa kalagayan ng kanilang mga magulang. "Kaya mo na yan, bunso. Hindi naman ganoon kahirap ang ginagawa mo," sabi pa ni Marco nang minsang kausapin siya ni Edward tungkol sa kalagayan ng kanilang mga magulang. Ang mga salitang iyon ay tila mga tinik na tumusok sa puso ni Edward. Hindi lang kawalan ng tulong ang naranasan ni Edward mula sa kanyang mga kapatid. Tuwing magkakausap sila, laging may masakit na salitang ibinabato sa kanya. "Ikaw na lang kasi ang walang ambisyon sa buhay, kaya bagay lang na ikaw ang mag-alaga sa kanila," sabi ni Julian minsang nag-usap sila sa telepono. "Kung hindi ka natatakot na mabuhay mag-isa, sana sumubok ka ring umalis tulad namin," dagdag pa ni Bea. Sa kabila ng sakit na dulot ng kanilang mga salita, hindi nagalit si Edward. Pinili niyang intindihin ang kanyang mga kapatid, kahit pa ang totoo'y labis siyang nasasaktan. Lumipas ang mga buwan, naging mas mahirap ang kalagayan ng kanilang mga magulang. Madalas na hindi nakakaahon sa kama ang kanyang ina, at ang kanyang ama naman ay nangangailangan ng tulong para makalakad. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Edward. Ginawa niya ang lahat upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga magulang, kahit pa siya na lamang ang natitirang nagmamalasakit sa kanila. Habang tahimik ang kanilang bahay tuwing gabi, madalas na nag-iisip si Edward tungkol sa kanyang buhay. Naiinggit siya sa iba na malayang nakakapamuhay, pero alam niyang hindi niya kayang talikuran ang kanyang mga magulang. "Sila ang nagpalaki sa akin. Paano ko sila pababayaan?" tanong niya sa sarili. Sa kabila ng lahat ng hirap, nanatiling puno ng pagmamahal ang kanyang puso para sa kanyang pamilya, kahit alam niyang walang gantimpalang naghihintay sa kanya mula sa kanyang mga kapatid. Si Edward, bagamat nag-iisa, ay nagpatuloy sa pag-aaruga sa kanyang mga magulang, pinanghahawakan ang pagmamahal na dati nilang ibinigay sa kanya. Sa kanyang pag-iisa sa bahay, natutunan niyang maging malakas, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga magulang na lubos na umaasa sa kanya. Matapos ang mahabang araw sa bukid at pag-aalaga sa kanyang mga magulang, napagpasyahan ni Edward na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Alam niyang mahirap pagsabayin ang trabaho at pag-aaral, ngunit naniniwala siyang ito ang tanging paraan upang maiahon ang kanilang pamilya. Upang tustusan ang kanyang mga gastusin, nag-apply siya bilang waiter sa isang maliit na kainan sa kanilang bayan. Araw-araw, gumigising si Edward bago sumikat ang araw upang maghanda para sa kanyang trabaho. Ang kainan ay nasa bayan at kinakailangan niyang maglakad ng 3 kilometro mula sa kanilang bahay dahil wala siyang pambili ng pamasahe. Dumadaan siya sa maalikabok na kalsada tuwing umaga. Dala ang kanyang lumang bag at mga sapatos na manipis na ang talampakan. Sa kabila ng hirap, hindi siya kailanman nagreklamo. Alam niyang bawat hakbang patungo sa kanyang trabaho ay hakbang din patungo sa kanyang pangarap. Sa kainan, mabilis na naging paborito si Edward ng kanilang mga regular na customer. Bukod sa pagiging masipag, lagi siyang nakangiti at maayos makitungo. Kahit papagod, pinipilit niyang magbigay ng pinakamahusay na serbisyo. "Edward, pahingi ng tubig!" Tawag ng isa sa mga suki ng kainan. Agad siyang tumakbo upang ibigay ang tubig, sabay bati ng, "Pasensya na po, sandali lang." Hindi nagtagal, naging mahalaga siyang bahagi ng maliit na negosyo, kaya't madalas siyang purihin ng kanyang amo. Ngunit pagkatapos ng kanyang shift, ang laban ni Edward ay hindi pa tapos. Kailangan niyang dumaan sa paaralan para sa kanyang klase. Sa tuwing may quiz o pagsusulit, nagpupuyat siya upang mag-aral matapos ang trabaho. Uuwi siya ng gabi, dala ang kanyang makakapal na libro at mag-aaral sa ilalim ng ilaw ng lumang lampara. Kahit pagod na ang kanyang katawan, pilit niyang isinusulat ang kanyang mga lecture notes at binabalikan ang mga leksyon ng araw. Minsan, napapahinto siya upang ipahinga ang kanyang mga mata, ngunit muli siyang babangon dahil ayaw niyang bumagsak sa kanyang mga klase. Isang gabi, dumalaw ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay. "Edward, ang hirap ng ginagawa mo. Gusto mo bang tulungan ka namin sa gastos?" tanong ng isa.
Ngunit tumanggi si Edward. Salamat, pero kaya ko. Ayokong maging pabigat sa inyo. Sagot niya, may ngiti sa kanyang mukha. Alam ng kanyang mga kaibigan na mahirap ang pinagdaraanan ni Edward, ngunit iginagalang nila ang kanyang desisyon na magtagumpay sa sarili niyang paraan. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, nagbunga ang tiyaga ni Edward. Naging consistent siyang Dean's Lister sa kanilang universidad. Ang kanyang mga propesor ay napahanga sa kanyang talino at dedikasyon, at madalas siyang gawing halimbawa ng kasipagan sa kanilang klase. Si Edward ay patunay na walang imposible sa taong masipag at may pangarap, sabi ng kanilang dean sa isang event. Bagamat patuloy ang hamon sa kanyang buhay, nanatiling positibo si Edward. Alam niyang hindi magtatagal ay magbubunga rin ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Sa bawat tagumpay na natatamo niya, naaalala niya ang kanyang mga magulang, na laging naging inspirasyon sa kanyang pagsisikap. Sa kabila ng pagod at sakripisyo, hindi kailanman nawala ang liwanag ng kanyang determinasyon na mayahon ang kanilang pamilya mula sa kahirapan. Hindi inaasahan ni Edward na darating ang panahon kung kailan higit na masusubok ang kanyang lakas at pasensya. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal, napansin niyang hirap na hirap bumangon ang kanyang ina. Edward, masakit ang likod ko, ang hinaing nito habang nakahiga sa papag. Ang kanyang ama naman, na dating malakas pa rin sa kabila ng edad, ay nagsimulang magreklamo ng pananakit sa dibdib. Nagdesisyon si Edward na dalhin sila sa klinika upang magpatingin, at doon niya nalaman na pareho nilang kailangang sumailalim sa matagalang gamutan. Ang bigat ng responsibilidad ay parang bumagsak ng sabay-sabay sa mga balikat ni Edward. Kailangan niyang pagsabayin ang trabaho, pag-aaral at pag-aalaga sa kanyang mga magulang. Araw-araw, nagtatrabaho siya sa kainan at ginagastos ang kanyang maliit na kita para sa mga gamot at pang-araw-araw na gastusin. Kahit pa sobrang hirap, hindi sumagi sa isip ni Edward na talikuran ang kanyang tungkulin. Sinubukan niyang kontakin ang kanyang mga kapatid upang humingi ng tulong, ngunit lahat sila ay nagbigay ng dahilan upang hindi makialam. Pasensya na, Edward. Marami akong gastusin sa pamilya ko. Sagot ni Bea nang tawagan niya ito. Si Marco naman ay diretsahang nagsabi, "Problema mo yan. Ikaw naman ang nandyan, kaya bahala ka na." Mas masakit pa ang sinabi ni Julian, "Edward, wag mo nang idamay ang iba sa sitwasyon mo. Kung hindi mo kaya, bahala ka na sa buhay mo." Sa kabila ng kawalan ng suporta mula sa kanyang mga kapatid, patuloy na kinaya ni Edward ang sitwasyon. Sa umaga, nag-aasikaso siya ng kanyang mga magulang bago pumasok sa trabaho. Sa gabi naman, binabantayan niya sila habang inaalagaan ang kanilang kalusugan. Madalas, nauubos ang kanyang oras sa pagpapalit ng lampin ng kanyang ama o pagmasahe sa binti ng kanyang ina. Dumating ang araw na lalo pang humina ang kanilang ama. Habang hawak ang kamay ni Edward, sinabi nito, "Anak, pasensya na kung lahat ng hirap ay napunta sa'yo, pero nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Napakabuting anak mo." Hindi napigilan ni Edward ang kanyang luha. "Pa, ginagawa ko lang po ang nararapat. Mahal na mahal ko po kayo ni Mama." Sagot niya habang nanginginig ang kanyang boses. Alam niyang nalalapit na ang oras ng kanilang ama, ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ito. Nang pumanaw ang kanilang ama, isang tahimik na gabi ang bumalot sa kanilang bahay. Tahimik na sinindihan ni Edward ang kandila sa tabi ng kama nito at pinagtatakpang muli ang kanyang ina na noon ay wala ng sapat na lakas upang bumangon. Sa kabila ng kirot ng pagkawala, hindi niya pinabayaang maramdaman ng kanyang ina ang bigat ng sitwasyon. Ngunit hindi nagtagal, pati ang kalagayan ng kanyang ina ay lalong lumala. Sa huling pagkakataon, humawak ito sa kamay ni Edward at sinabing, "Anak, ikaw ang naging lakas ko. Salamat dahil kahit kailan, hindi mo kami iniwan." Hinalikan ni Edward ang kanyang ina sa noo habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Alam niyang ginawa niya ang lahat, ngunit hindi na niya maililigtas ang mga magulang mula sa kanilang kapalaran. Magkasunod na pumanaw ang kanyang ama at ina. Naiwan si Edward sa kanilang bahay ng mag-isa.
Ang bahay na dating puno ng tawanan at sigla ay ngayon napalitan ng katahimikan at lungkot. Bagamat labis ang sakit, tiniis ni Edward ang bawat araw sa pag-alala sa pagmamahal ng kanyang mga magulang at sa mga sakripisyong kanyang ginawa upang maibigay ang kanilang pangangailangan hanggang sa huli. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanyang puso, ngunit alam niyang hindi niya kailanman pagsisisihan ang lahat ng kanyang ginawa para sa kanila. Siya lamang ang nakatayo sa bahay na puno ng alaala, ngunit dala niya ang pagmamalaki at pag-ibig na iniwan ng kanyang mga magulang. Ilang linggo matapos mailibing ang kanilang mga magulang, bumalik ang mga kapatid ni Edward sa kanilang tahanan. Hindi upang magbigay pugay o makiramay, kundi upang pag-usapan ang mga naiwang ari-arian. Dumating sina Marco, Julian at Bea na may kasamang abogado at mga papeles. Si Edward, na nooy abala sa pagliligpit ng mga gamit ng kanilang mga magulang, ay nagulat sa biglaan nilang pagdating. "Bunso, pag-usapan na natin ang mana," diretsahang sabi ni Marco. "Hindi na namin pwedeng hayaan na ang bahay at lupa ay nakatengga lang dito." Sinubukan ni Edward ipaliwanag na hindi pa siya handang pag-usapan ang mga bagay na iyon. "Kakatapos lang nating ilibing sina mama at papa. Pwede bang bigyan natin sila ng kaunting respeto?" Sagot niya, ngunit hindi ito pinakinggan ng kanyang mga kapatid. "Kailangan na nating ayusin ito, at dahil ikaw lang naman ang nakatira rito, dapat malinaw kung ano ang makukuha namin," sabi naman ni Julian. Walang pakialam ang kanyang mga kapatid sa emosyon ni Edward. Sa halip na mag-usap ng maayos, nagkaroon ng tensyon. Sa huli, iginiit nila na kunin ang bahay at lupa na para bang walang puwang si Edward sa usapan. Sa gitna ng diskusyon, inilabas ng kanilang abogado ang listahan ng mga ari-arian na iniwan ng kanilang mga magulang. Nakasaad dito na ang bahay at lupa ay mapupunta kina Marco, Julian at Bea. Samantalang ang tanging naiwan kay Edward ay isang lumang laptop na ginagamit ng kanilang ama noon para sa trabaho. Nang marinig ito, nagtawanan ang tatlo. "Isang laptop lang? Anong gagawin mo dyan, bunso? Magluluto ka ng pagkain gamit yan?" Biro ni Marco habang pinagtatawanan ang sitwasyon. "Edward, kahit magtayo ka ng tindahan gamit yung laptop, hindi ka mabubuhay dyan," dagdag pa ni Bea na puno ng panunuya. Sa kabila ng kanilang mga sinabi, nanatiling tahimik si Edward. Hawak niya ang lumang laptop na bagamat sira na sa paningin ng iba, ay nagdadala ng sentimental na halaga sa kanya. Alam niyang iyon ang gamit ng kanyang ama tuwing nagbibilang ng gastusin at nagpoproseso ng insurance. Isa iyon sa mga bagay na nagpapaalala sa kanya kung gaano kasipag ang kanyang mga magulang. Hindi pa natapos ang panlilibak. "Pasensya na, bunso, pero hindi ka pwedeng mabuhay sa alaala lang," wika ni Julian. "Hindi ka rin makakakain mula sa sirang gamit na yan." Matapos ang mahabang diskusyon, iniwan siya ng kanyang mga kapatid nang walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Ang bahay, na puno ng kanilang ingay noong bata pa sila, ay muling naging tahimik at malungkot. Sa gitna ng katahimikan, umupo si Edward sa tabi ng lumang laptop at hinaplos ito. Para sa kanya, higit pa ito sa isang bagay na materyal. Ito ang huling alaala ng pagmamahal at sakripisyo ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng panlilibak at kawalang puso ng kanyang mga kapatid, pinanghawakan niya ang alaala ng kanyang pamilya at ang laptop na tanging naiwan sa kanya. Hindi nila alam ang tunay na halaga nito. Bulong ni Edward sa sarili habang pinupunasan ang alikabok ng laptop. Sa kabila ng lahat, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay ng may pag-asa. Dala ang mga aral at alaala ng kanyang mga magulang. Little did he know, ang laptop na iyon ang magiging daan upang magbago ang kanyang kapalaran. Pagod at malungkot na naupo si Edward sa lumang upuan sa sala. Ang tanging naiwan sa kanya matapos ang lahat ay ang isang luma at maalikabok na laptop na iniwan ng kanyang mga magulang. Bagamat nababalot ng lungkot ang kanyang puso, naisip niyang buksan ang laptop upang alalahanin ang mga alaala nila. Hinaplos niya ang makintab na ibabaw nito bago tuluyang pinindot ang power button. Habang nagbo-boot ang laptop, pansin ni Edward ang simpleng wallpaper ng screen. Isang larawan ng kanilang pamilya
noong siya'y bata pa. Nagbalik sa kanya ang alala ng mas masayang panahon, bago nagsimula ang lahat ng inggit at awayan sa kanilang magkakapatid. Ngunit isang folder ang agad na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang folder na pinamagatang para kay Edward. Naguluhan siya kung ano ang laman nito. Hindi niya matandaan kung kailan nilagay ang folder na iyon, ngunit napukaw ang kanyang kuryosidad. Binuksan niya ito at nakita ang isang dokumento at ilang larawan ng kanilang pamilya. Ngunit higit sa lahat, natagpuan niya ang isang dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang bank account. Napakunot ang noo ni Edward habang binabasa ang mga detalye. Ang account ay nakapangalan sa kanya, na may malinaw na nakalagay ang pangalan niya at ang kabuuang halaga. Agad siyang nag-login sa online banking gamit ang impormasyong nakasulat sa dokumento, at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang balanse ng account ay 10 milyong piso. Hindi makapagsalita si Edward habang tinititigan ang screen. Nalalamig ang kanyang mga kamay habang sinusuri ang bawat detalye upang tiyaking hindi siya nagkakamali. Kasama sa folder ay isang liham mula sa kanyang mga magulang na nagsasaad ng kanilang dahilan kung bakit sa kanya nila iniwan ang malaking halaga ng pera. "Edward, anak," nagsimula ang liham. "Ikaw ang aming pinakamabuting anak. Sa lahat ng sakripisyo mo, walang kapantay ang kabutihan ng iyong puso. Alam naming wala kang hiningi kapalit ng iyong pagmamahal at pag-aaruga. Ngunit gusto naming malaman mo na naipon namin ang perang ito para sa iyo. Ito ang aming paraan ng pagsasabi ng aming pasasalamat at pagmamalaki sa lahat ng ginawa mo para sa amin." Ipinaliwanag din ng kanyang mga magulang na ang pera ay mula sa ipon at insurance na matagal na nilang inalagaan. "Hindi ito kayamanan na nais naming ipagyabang," sabi pa sa liham, "kundi isang alaala na ikaw ang pinakamalaking biyaya sa aming buhay." Hindi napigilan ni Edward ang kanyang luha habang binabasa ang mga salita. Sa kabila ng lahat ng hirap at kawalang pakialam ng kanyang mga kapatid, naramdaman niya ang wagas na pagmamahal ng kanyang mga magulang. Para sa kanya, higit pa sa halaga ng pera, ang iniwang aral ng kanilang pagmamahal at pagkilala sa kanya. Ang laptop na minsan ay pinagtawanan ng kanyang mga kapatid ang naging susi sa isang bagong kabanata sa buhay ni Edward. Hindi niya akalaing ang simpleng bagay na ito ang magdadala sa kanya ng liwanag sa gitna ng kadiliman na matagal niyang tiniis. Hawak ang liham ng kanyang mga magulang, nagpasalamat siya sa kanila sa kanyang puso. Umaasang mapapanood nila siya mula sa langit habang ginugugol ang perang ito para sa mas mabuting buhay. Sa kabila ng pag-aasam ni Edward na tahimik na ipagpatuloy ang kanyang buhay, mabilis kumalat ang balita tungkol sa malaking halagang iniwan ng kanilang mga magulang sa kanya. Isang kapitbahay na nakakita kay Edward habang nag-aasikaso sa bangko ang nagkwento kay Bea. Sa loob ng ilang araw, nagkita-kita sina Marco, Julian at Bea upang pag-usapan ang nalaman nila. Ang inggit na matagal nang namuo sa kanilang puso ay muling sumiklab. "Napaka-imposible," sambit ni Marco habang mariing pinupulot ang kanyang sigarilyo. "Bakit siya lang ang binigyan? Kami ba'y napabayaan na ng mga magulang natin?" Sumang-ayon si Julian na tila mas lalong nag-init ang ulo. "Baka naman peke lang yan. Hindi papayag si mama at papa na sa kanya lang ibigay ang lahat." Ngunit sa likod ng kanilang mga salita, malinaw na nararamdaman ng selos at pagkadismaya. Nagpunta sila sa bahay ni Edward upang kumprontahin siya. Si Edward, na tahimik na nagluluto ng hapunan, ay nagulat nang biglang pumasok ang tatlo sa kanilang lumang bahay. "Edward, balita namin ikaw ang nakakuha ng pera ni na mama at papa," bungad ni Bea, ang tono'y may halong galit. Sinubukan ni Edward na ipaliwanag ang tungkol sa bank account at ang mensahe ng kanilang mga magulang, ngunit hindi iyon tinanggap ng kanyang mga kapatid. "Hindi mo deserve yan," sigaw ni Julian. "Pareho lang tayong anak nila. Bakit ikaw lang ang nabigyan?" Sinubukang kumalma ni Edward, ngunit patuloy ang pagpuputak ng tatlo. Nang makita nila ang laptop na nasa mesa, biglang sinunggaban iyon ni Marco. "Kung ito ang nagpapatunay ng lahat, edi wala nang ebidensya," sabi niya bago ito itinapon sa sahig ng buong lakas.
Narinig ang tunog ng sirang screen at natanggal na bahagi nito. Tinapakan pa ito ni Bea upang tuluyang hindi magamit. Nanatiling kalmado si Edward kahit pa sumikip ang kanyang dibdib. Akala niyo ba mawawala ang lahat ng impormasyon sa ganitong paraan? May backup ako ng lahat ng files sa cloud. Kahit sirain niyo ang laptop, hindi niyo magagawang nakawin ng pera. Mahinahon niyang sinabi. Ang mga kapatid niya ay nanlaki ang mga mata sa narinig. Napagtanto nilang walang kwenta ang kanilang ginawa. Ang sitwasyon ay nauwi sa mas matindi pang tensyon nang magdesisyon si Edward na kasuhan sila ng theft attempt. Sobra na ang ginawa niyo. Hindi ko ito ginagawa dahil gusto kong gumanti, kundi dahil kailangang matutunan niyo ang tamang leksyon. Sabi niya habang inihahain ang reklamo. Ang proseso ay mahirap para kay Edward, ngunit ito lamang ang paraan upang mailagay sa tama ang kanilang mga maling gawain. Napahiya ang tatlo, lalo na nang malaman ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay ang kanilang ginawa. Ang respeto ng mga tao sa kanila ay unti-unting naglaho at nagdulot ito ng kahihiyan sa buong pamilya. Sa huli, nagdesisyon si Edward na huwag nang bigyan ng kahit ano ang kanyang mga kapatid. Hindi ito ginawa ni Edward dahil sa galit, kundi dahil naniniwala siyang kailangang matutunan ng kanyang mga kapatid na harapin ang kanilang sariling buhay nang hindi umaasa sa kanya. Sa gitna ng lahat ng inggit at paninira, pinili ni Edward na manatiling matatag. Sa kabila ng hirap at sakit, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Ang pagmamahal ng kanyang mga magulang ang naging inspirasyon niya upang harapin ang hamon na ito. At sa bawat hakbang, pinaninindigan niya ang kanyang prinsipyo na walang sino man ang dapat umabuso sa kabutihang ibinigay sa kanya. Matapos ang gulo sa pagitan niya at ng kanyang mga kapatid, nagdesisyon si Edward na mag-focus sa kanyang kinabukasan. Sa halip na magpaapekto sa inggit at paninira, inisip niyang gamitin ang perang iniwan ng kanyang mga magulang para simulan ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Matagal nang naisip ni Edward na magkaroon ng negosyo, ngunit ngayong may sapat na siyang puhunan, nagkaroon siya ng lakas ng loob upang gawing realidad ang pangarap na ito. Hindi nagmadali si Edward. Alam niyang hindi pwedeng itapon lamang ang pera nang walang sapat na kaalaman. Naglaan siya ng ilang buwan upang mag-aral tungkol sa tamang pamamahala ng pera at negosyo. Bumili siya ng mga libro tungkol sa entrepreneurship, dumalo sa mga seminar, at nakipag-usap sa mga eksperto. Sa bawat hakbang, itinanim niya sa isip ang payo ng kanyang mga magulang na mag-isip ng maingat at huwag sayangin ang anumang biyaya. Pagkatapos ng maingat na pagpaplano, nagtayo si Edward ng isang maliit na coffee shop sa bayan. Ang lokasyon ay maingat niyang pinili, isang lugar na malapit sa eskwelahan at opisina, kung saan maraming tao ang madalas maghanap ng lugar na mapagpapahingahan. Tinawag niya itong Edward's Corner, na sumasalamin sa ideya ng isang tahimik at komportableng espasyo para sa lahat. Sa simula, mahirap ang naging takbo ng negosyo. Kailangan niyang tumutok sa bawat detalye, mula sa pagkuha ng mga supplier hanggang sa pagtuturo sa kanyang mga empleyado. Minsan, siya mismo ang gumagawa ng kape at nag-aasikaso ng mga customer. Subalit, dahil sa kanyang sipag at maayos na pakikitungo, unti-unting nakilala ang kanyang coffee shop. Naging paboritong tambayan ito ng mga estudyante at manggagawa. Isang taon pa lamang ang lumipas, ngunit nagbunga na ang lahat ng kanyang sakripisyo. Lumago ang negosyo at nagkaroon siya ng pagkakataon na magbukas ng pangalawang branch sa Karatig Bayan. Hindi nagtagal, nakapagbukas pa siya ng ikatlong branch sa isang mas malaking syudad. Sa loob lamang ng 2 taon, mula sa isang simpleng coffee shop, ay naging kilala ang Edward's Corner bilang isa sa mga pinakamagagandang lugar para mag-relax at magkape. Kasabay ng paglago ng kanyang negosyo, lumawak din ang reputasyon ni Edward. Napansin siya ng iba't ibang tao, mula sa mga lokal na opisyal hanggang sa mga kapwa negosyante. Maraming lumapit sa kanya upang humingi ng payo kung paano siya naging matagumpay. Sa bawat pagkakataon, lagi niyang sinasabi, ang susi ay sipag, tiyaga, at pagmamalasakit sa bawat hakbang ng iyong ginagawa. Ang dating tahimik at simpleng si Edward ay unti-unting nakilala bilang isang matagumpay na negosyante. Sa kabila ng kanyang bagong katayuan, nanatili siyang mapagkumbaba at hindi nakalimot sa kanyang pinagdaanan.
patuloy niyang inaalala ang pagmamahal ng kanyang mga magulang na nagsilbing inspirasyon sa lahat ng kanyang ginagawa. Habang lumalago ang kanyang negosyo, natutunan ni Edward na hindi lamang tungkol sa pera ang tagumpay. Para sa kanya, ang bawat tasa ng kape na inihahain ng Edward's Corner ay simbolo ng kanyang pagsusumikap, pagmamahal at pasasalamat sa mga biyayang natanggap niya mula sa kanyang pamilya. Habang patuloy na umaangat ang buhay ni Edward dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo, iba naman ang nangyari sa kanyang mga kapatid. Ang inggit at kawalang malasakit nila noong nasa piling pa nila ang kanilang mga magulang ay nagdulot ng mabibigat na epekto sa kanilang mga buhay. Unti-unting bumagsak ang kanilang kabuhayan dahil sa kawalan ng tamang direksyon at pag-aaksaya ng kanilang mga pagkakataon. Si Marco, ang panganay na dating may trabaho sa pabrika, ay napilitang magbitiw dahil sa kanyang mapagmataas na ugali. Sa halip na maghanap ng bagong pagkakakitaan, ginugol niya ang kanyang oras sa pagsusugal at pagpapalipas ng oras sa mga bar. Hindi nagtagal, naubos ang naipon niyang pera at napilitang ibenta ang kanyang bahay upang mabayaran ang kanyang mga utang. Sa kalaunan, natagpuan niyang wala na siyang matutuluyan at nagpalipat-lipat na lamang sa bahay ng mga kaibigan. Si Julian naman, na nagtatrabaho noon bilang call center agent, ay nagkaroon ng malaking problema sa kanyang pananalapi dahil sa maling pamamahala sa pera. Pinilit niyang bumili ng mga bagay na hindi niya kayang bayaran, tulad ng bagong kotse at mga gadget. Nang mawala ang kanyang trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanya, hindi niya nakayanan ang mga bayarin. Dahil sa kahirapan, nag-away sila ng kanyang asawa at kalaunan ay naghiwalay. Ang dating masayang pamilya ni Julian ay tuluyan ng nagkawatak-watak. Si Bea, na may sarili ng pamilya, ay hindi rin naging maswerte. Ang kanyang asawa ay nawalan ng trabaho at ang kanilang maliit na tindahan ay nalugi dahil sa kawalan ng sapat na kaalaman sa negosyo. Ang tensyon sa pagitan ni Bea at ng kanyang asawa ay naging dahilan ng kanilang madalas na pag-aaway. Hindi nagtagal, sinisi ni Bea ang kanyang mga kapatid, lalo na si Edward, sa lahat ng nangyari sa kanya. Sa gitna ng kanilang paghihirap, nagdesisyon ang tatlo na lumapit kay Edward upang humingi ng tulong. Nagpunta sila sa isa sa mga branch ng Edward's Corner upang magkausap sila. Nang makita si Edward, nagpakita si Bea ng lungkot at tila pagsisisi. Edward, kapatid, alam naming marami kang natanggap mula kina mama at papa. Pwede bang tulungan mo naman kami? Kapatid mo rin naman kami. Sumabat si Marco. Hindi namin sinasabi na bigyan mo kami ng lahat, pero kahit kaunti lang, Edward. Napakahirap ng buhay ngayon. Si Julian, bagamat may halong yabang pa rin, ay nagsabi, "Ikaw lang ang nakakaangat sa atin ngayon. Hindi ba't dapat magtulungan tayo bilang magkakapatid?" Tahimik na nakinig si Edward sa kanila. Hindi niya ikinaila ang sakit na dulot ng kanilang paninira at pagkakait ng suporta noong nasa gitna siya ng hirap. Gayunpaman, sinubukan niyang maging mahinahon sa kanyang sagot. "Alam kong mahirap ang pinagdadaanan ninyo," simula niya, "pero hindi ko kayang ibigay sa inyo ang hinihingi ninyo. Lahat ng meron ako ngayon ay bunga ng sakripisyo at tiyaga. Kayo rin, may pagkakataon naman kayong magbago noon, pero hindi ninyo sineryoso." "Edward, kaya nga humihingi kami ng tulong ngayon," giit ni Bea. Ngunit tumanggi si Edward sa kabila ng kanilang pagmamakaawa. "Responsibilidad ninyo ang inyong mga buhay," sabi niya. Diretso ngunit may respeto. "Kung gusto ninyong magtagumpay, kailangan ninyong magtrabaho para dito, hindi umasa sa iba. Hindi ako naging masaya sa lahat ng ginawa ninyo noon, pero natutunan kong magpatawad. Kaya lang, hindi ibig sabihin noon na ako na ang sasagot sa lahat ng mali ninyong desisyon." Lumisan ang kanyang mga kapatid na bigo at tuluyang napahiya. Ang kanilang galit at inggit kay Edward ay hindi na kayang itago, ngunit alam nilang walang ibang masisisi kundi ang kanilang mga sarili. Samantala, nanatiling matatag si Edward sa kanyang desisyon. Alam niyang hindi solusyon ang magbigay ng tulong na walang kasamang pananagutan. Sa kanyang isip, ang tamang aral na natutunan mula sa hirap ay mas mahalaga kaysa anumang tulong na ibibigay niya sa kanyang mga kapatid. Ang kanilang kwento ay naging aral hindi lamang kay Edward, kundi pati na rin sa ibang nakapaligid sa kanya.
na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa paghingi ng awa, kundi sa pagsusumikap at tamang desisyon sa buhay. Habang patuloy ang pag-unlad ng Edward's Corner, hindi na lamang ito isang simpleng coffee shop. Ito ay naging simbolo ng sipag, tiyaga at tagumpay ng isang taong minsang tinapakan ng pagkakataon. Sa loob lamang ng 5 taon, naging isa si Edward sa pinakamalaking negosyante sa kanilang lugar. Ang kanyang negosyo ay hindi lamang lumago sa bilang ng mga branch, kundi pati na rin sa kalidad ng serbisyong ibinibigay nito. Sa bawat kape na iniinom ng mga customer, tila nadarama nila ang dedikasyon ni Edward sa pagbibigay ng komportableng karanasan. Hindi nagtagal, kinilala ang pangalan ni Edward sa kanilang bayan. Mula sa isang simpleng coffee shop owner, naging tanyag siyang negosyante na hinahangaan ng marami. Ngunit hindi nagpaapekto si Edward sa kasikatan. Nanatili siyang mapagpakumbaba at palaging iniisip ang mga taong nangangailangan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya nakalimutang balikan ang kanyang pinagdaanan. Isang araw, habang binibisita ang isa sa kanyang mga branch, lumapit sa kanya ang isang kabataang lalaki na tila kinakabahan. "Sir Edward, ako po si Arnel. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. Dati po akong kargador sa palengke, pero dahil sa scholarship program nyo, nakapag-aral po ako at natanggap bilang manager dito sa branch na to. Maraming salamat po sa lahat ng tulong." Napatigil si Edward sa narinig at ngumiti siya habang mahigpit na kinamayan si Arnel. "Ikaw ang dapat magpasalamat sa sarili mo, Arnel. Ikaw ang nagsumikap para makarating sa kinalalagyan mo ngayon," sagot niya. Dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo, marami siyang naabot na kabataang tulad ni Arnel. Alam ni Edward kung gaano kahirap ang magsimula sa buhay, kaya't naglaan siya ng bahagi ng kanyang kita upang suportahan ang mga kabataang gustong mag-aral. Bumuo siya ng scholarship program na nagbibigay ng libreng matrikula at allowance para sa mga mahihirap ngunit masisipag na estudyante. Sa tulong nito, daan-daang kabataan ang nagkaroon ng pagkakataong maabot ang kanilang mga pangarap. Ang kabutihan ni Edward ay hindi lamang napansin ng mga taong natulungan niya, kundi pati na rin ng buong komunidad. Sa isang event na inorganisa ng kanilang lokal na pamahalaan, binigyan siya ng parangal bilang modelong negosyante ng bayan. Tumayo siya sa entablado upang tanggapin ang tropeyo, ngunit ang sinabi niya ay nagpakilala ng tunay niyang pagkatao. "Ang tagumpay ko po ay hindi para lamang sa akin. Ito ay alay ko sa aking mga magulang na nagturo sa akin ng tamang landas at sa lahat ng kabataang nangangarap tulad ko noon. Hindi kailanman hadlang ang kahirapan kung tayo'y magsusumikap." Ang kanyang kwento ay umabot sa mga pahayagan at telebisyon. Isang sikat na programa ang nag-feature sa buhay niya, mula sa pagiging tagahugas ng pinggan at waiter hanggang sa pagiging isa sa mga kilalang negosyante sa kanilang lugar. Marami ang naantig sa kanyang kwento at nagsilbing inspirasyon ito sa mga tao na hindi kailanman sumuko sa hamon ng buhay. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili si Edward sa kanyang misyon na makatulong sa komunidad. Ginamit niya ang bahagi ng kita mula sa kanyang negosyo upang makapagpatayo ng mga paaralan sa kanilang bayan. Ang mga paaralang ito ay nagbibigay ng libreng edukasyon sa mga batang mahihirap, isang pangarap na noon pa man ay nasa puso na ni Edward. "Gusto kong bigyan ng pagkakataon ang lahat ng bata na matutong mangarap at magsikap para sa kanilang kinabukasan," wika niya sa pagbubukas ng unang paaralan na pinunduhan ng kanyang negosyo. Ang dating si Edward na laging tinatapakan ng kanyang mga kapatid ay naging isang taong tinitingala hindi lamang ng kanyang bayan, kundi ng mga tao sa iba't ibang lugar. Ang kanyang tagumpay ay patunay na ang sipag, tiyaga at malasakit sa kapwa ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa isang mas magandang bukas. Sa bawat tagumpay na naabot niya, lagi niyang alay ito sa kanyang mga magulang na siyang naging inspirasyon niya mula pa sa simula. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at karangalang natamo ni Edward, hindi niya nakalimutan ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang mga magulang para sa kanya. Isang maaliwalas na hapon, habang nagpapahinga sa kanyang opisina, nahulog ang kanyang paningin sa isang lumang litrato sa kanyang lamesa. Larawan ito ng kanilang pamilya noong bata pa siya. Kumpleto, masaya, at walang bahid ng alitan.
Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga sandaling kasama niya ang kanyang ina at ama at kung paanong tinuruan siya ng mga ito ng tamang asal, sipag at pagmamahal sa pamilya. Napagdesisyonan niyang bumisita sa kanilang puntod upang magbigay pugay. Dinala niya ang pinakamagandang bulaklak na makita niya sa merkado at tahimik na naglakad patungo sa sementeryo. Nang makarating siya sa harap ng mga puntod ng kanyang mga magulang, nanatili siyang nakatayo ng ilang minuto, tila hinihintay na maramdaman ang presensya nila. "Mapa," bulong niya habang inilalagay ang mga bulaklak sa lupa. "Kung nasaan man kayo ngayon, sana alam ninyo kung gaano ako nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin." Bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi habang patuloy siyang nagsasalita. "Ang lahat ng tagumpay ko, lahat ng natamo ko, ay dahil sa pagmamahal at sakripisyo ninyo. Hindi ko magagawang maging ganito kung hindi dahil sa inyo. Maraming salamat ma at pa at ni." Tumayo si Edward at tumitig sa mga pangalan ng kanyang mga magulang na nakaukit sa lapida. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang tila napakagaan ng kanyang puso. Ang lungkot na matagal nang nakaapak sa kanya ay napalitan ng pasasalamat. Hindi rin nagtagal, nalaman ng kanyang mga kapatid ang lahat ng ginawa ni Edward mula sa balita at sa kwento ng mga taong nakakakilala sa kanya. Napagtanto nila na ang lahat ng kanilang nagawang mali ay nagdulot sa kanila ng pagsisisi na hindi na nila mababawi. Huli na ang lahat para sa kanila. Ang kapatid na minsan nilang kinalaban at binaliwala ay siya palang magdadala ng karangalan sa kanilang pamilya. Ngunit si Edward ay hindi na bumalik sa dati nilang ugnayan. Sa kabila ng mga nangyari, nanatili si Edward na mapagpakumbaba. Kahit pa siya ay isa ng matagumpay na negosyante at kilala sa buong bayan, hindi siya nalulong sa luho o kayabangan. Nanatili siyang nakatira sa isang simpleng bahay na may tahimik na hardin, kung saan madalas siyang magmuni-muni tuwing hapon. Nakikita siyang naglalakad-lakad sa bayan, bumabati sa mga tao at tumutulong sa mga nangangailangan, tulad ng dati niyang ginagawa noong bata pa siya. Para kay Edward, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa yaman o katanyagan, kundi sa kakayahang maging masaya sa simpleng buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumaan sa kanya, alam niyang nagtagumpay siya hindi dahil sa pera o ari-arian, kundi dahil sa pagmamahal at paggalang na nakuha niya mula sa komunidad. At higit sa lahat, dahil sa mga aral ng kanyang mga magulang na patuloy niyang dinadala sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Ang huling araw na iyon, sa puntod ng kanyang mga magulang, ay hindi lamang paggunita sa kanilang alaala, kundi isang paalala kay Edward na ang bawat tagumpay ay alay niya sa kanila. Sa kanyang puso, alam niyang natupad niya ang kanilang mga pangarap para sa kanya. At ngayon, ipagpapatuloy niya ang pagbibigay ng inspirasyon sa mga tao sa paligid niya.